Kapag ba tabingi ang bunganga, tabingi na din ang paniniwala? Ayaw, di ma! Tignan nyo, pagmasdan nyo ang mukha ng hinayupak na congressman na yan. Ang sabi ba naman niya, panahon na para isara ng taong bayan ang bangunot na dulot ni Sara. Bangunot? Anong bangunot ang pinagsasabi mo? Bangunutin ko yung pagmumukha mo dyan eh. Baka bangungot naman ang gusto niyang sabihin. Pagbigyan natin na bangungot. Anong bangungot ang dala o dulot ni Sara sa taong bayan? Huwag niyo nga kaming idamay sa bangungot ninyo. Bangungot si Sara sa inyo kasi kayong mga makakaliwa bilang ng araw nyo pag yan ang naging presidente. Kayong mga makakaliwa, kasama nyo si Narisa Hontiveros, De Lima, Trillanes, si Brosas, Castro, Manuel. Kayo yung mga mukhang bungano. Kayo ang salot sa lipunan. Kayo ang bangungot ng taong bayan. Paano naging bangungot ang dulot ni Sara? Kayo ang unang umatake. Mga congressman ang bumanat kay Sara. Tapos ipapahid nyo ngayon sa kanya na bangungot ang dala niya sa taong bayan at dinadamay nyo pa talaga kami sa bangungot ninyo. Ayaw, di ma! Ang sabi pa niya, Vice President Duterte deserves to be impeached for her abuse of power and plunder of the nation's coffers. May napatunayan na ba kayo? Ang dami-dami nyo ng ginawang investigasyon dyan sa Kamara de Representante, ni isa wala pa kayong mga napatunayan. Dahil kung meron ng mga kaso sana na naisampa dyan sa mga pinagbibintang nyo kay Vice President Sara Duterte. And hindi pa nga tapos ang COA audit. Paano nagkaroon ng plunder? At paano nagkaroon ng pag-aabuso ng kapangyarihan? Kung kayo ay bato ng bomba sa kanya, binabalikan kayo ng mga maliliit na bala, tas umiiyak kayo. Ayaw, di ma! Ano to, free punches na lang? Banat na lang kayo ng banat tapos hindi na siya magsasalita? At kapag ka nagsalita siya, kayo ang biktima? Unfair naman yata yan, Congressman Tabings. Ano ba yan? The Filipino people deserve a vice president who is ethical, accountable, and committed to public service. Committed to public service? Siya lang ang tanging vice president na nagtatag ng mga satellite offices sa mga malalayong parte ng Pilipinas. Para saan? Sa public service. Para maihatid sa kanila ang serbisyo publiko. Para hindi na sila yung pupunta pa kunwari sa Manila at pupunta sa opisina ng Vice Presidente na hihingi ng tulong. Yung opisina mismo ng Vice President ang inilapit sa mga tao. Tapos kukwestiyonin nyo ngayon yung public service na ginagawa niya. Nagtatrabaho ng maayos yung tao. Binabakbakan nyo. Kasi kayo, takot na takot kayo pag ito naging presidente. Tignan lang natin kung hindi mauungkat kung saan napunta ang mga milyon-milyon yung mga pondong mga congressman at kung nasaan din napunta ang mga iba't ibang confidential funds ng mga ahensya ng gobyerno na nakakatanggap din nito. Paiimbestigahan yung flood control projects kung nasaan, kung bakit paano naisingit yung akap na yan na hanggang ngayon ay ipinagtatanggol ni Martin Romualdez na hindi tanggalin kasi napakalaking pera yan. In the first place, nag-appear lang yan sa budget. Hindi nga alam ng Senado na merong ganyan eh. Kaya nga insertion lang ang ginawa nila dyan. Sila mismo. Sila na ang gumagawa ng budget ng Pilipinas. Just imagine that. Grabeng katarantaduhan ito. Tapos, sabi niya, accountable. Bakit ba? Nag-iimbestiga na nga kayo. May COA na nga. Paano pa yung accountability ba ang gusto ninyo? Pumunta sa hearing ninyo. Atat kayo na imbitahin siya para magsalita, para sumagot. Hindi nyo man lang tinanong nung isang beses na gusto niyang sumagot doon sa banat ni Manuel. Ang sabi, no, you may not
Yan ang sabi ni Barbers. Mga tarantado talaga kayo eh. Pinaglololoko nyo ang taong bayan. Ang sabi niya, ethical. Kayo ang unang bumira ng bumira. Kayo kung makapanirang puri kayo sa kanya, ganun-ganun na lang. Kung babalikan kayo, unethical na. Ethical ba yung ginagawa ninyo? Sige nga, tanungin ko nga kayo. Kayong mga congressman, ethical pa ba yan? Ha? Wala na kayong ibang inimbestigahan kundi yung opisina ng vice-presidente. Ang dami-daming issue sa lipunan. Yung bigas, ang mahal-mahal. Yung flood control projects, saan napunta? Saan na napunta yung PhilHealth? Saan na napunta yung pinagbentahan ng tonela-tonela ng ginto? Wala. Puro kayo tameme dyan. Puro kayo tikom ang bibig patungkol sa mga mas makahalagang issue ng taong bayan. Sabi pa niya, not one who weaponizes authority for personal gain. Anong personal gain ba ang makukuha ni Sara Duterte dyan? Naglilingkod lang naman siya sa mandatong binigay ng 32 million sa kanya. Tapos kapag may isang public official na kagaya niya na kumukondena sa korupsyon, siya pa ngayon ang may nagwe-weaponize. Siya pa ginagamit pa niya ang kanyang kapangyarihan o yung kanyang authority sa kanyang personal gain. Okay lang ba kayo? May utak pa bang gumagana sa inyo? O himod puwet na lang kayo kay Martin Romualdez? In the first place, bungunot? Bangunot? Ano ba yan? Ano bang klaseng utak yan? Nabasa ko na yung mga complaint ng impeachment kay Vice President Sara. Grabe, fishing expedition, nakakatawa. Kahit yung mga paratang ni Trillanes, sinali pa talaga. My goodness, may gulay. Anong nangyayari sa Pilipinas? Ngayon, pakinggan nga natin kung paano magsalita ang bangunot na ito. Hinihintay natin ang ating Secretary General para po i-receive yung impeachment complaint na ating po mga private complainants, mga citizens at civil society leaders na narito ngayon. Para po ipakilala yung mga complainants, sinatawagan ko po si Senator Laila De Lima. Saba, take it away. Okay. Ito pong complaint for impeachment ay pinirmahan ng 17 complainants. Ang mga galing Ang dami yung ang dami yung nabayaran sa civil society organizations, galing din sa religious sector, galing din sa Ako, nakakabwisit. Nakakabwisit din ganyan. Wag na. Saba, wala kang kredibilidad. Tama na. So private individuals daw yung mga nag-file ng impeachment complaint. This was the circus of Bongbong Marcos. Alam nyo yung di umanong nag-leak na text message na inilik naman ng aso nilang si Tunying. Planado yun. Tapos sasabihin, alam na ni Bongbong Marcos na magkakaroon ng impeachment complaint. May fa-file yan. Kaya nga, naghugas kamay na si Bongbong Marcos para siya ay magmukha pang hero. O kita nyo, pinigilan ko ang mga congressman. Tinext ko tapos nakinig sila. Kaya mga private individuals lang ang mga nag-file ng complaint.